Bisperas ng kapanganakan ni San Juan Bautista, kaugnay ng ating pagpapatuloy naman ng Misa Novenario sa karangalan ng ating minamahal na patrona, ang Ina ng Langit Saklolo. Marapat lamang na ating pong kilalanin kung sino nga ba ito na isisilang bukas, ika-24 ng Hulyo. Sino nga ba si Juan Bautista? Mga kapatid, una na dapat nating matandaan bilang pagkilala kay Juan Bautista, siya ay hindi ang Mesiyas. Amen. Amen. Hindi siya ang Mesiyas. At yun po ay napaka-importante at napakahalaga. Bakit? Sapagkat sa pagkilala natin sa isang individual, hindi naman po natin tinatanggap kung sino siya. Kinakailangan tinatanggap din natin kung hindi sino siya. Di ba? May mga tao tanggap lamang ng isang tao dahil kakaya-kaya, nakatutuwa. May mga tao kilala lamang ang kanyang kapwa dahil pinakikinabangan. Sa buhay natin, kilalanin natin ang ating kapwa, lalo tingin sa lahat kung sino siya at kung sino hindi siya. Kasi may mga bagay tayong inaasahan at ini-expect. At kapag po yun ay hindi dumating, hindi na natin kinikilala, itinapakwil na natin, ikinakilangan natin, inaayawan na natin. Kilalanin natin ang ating kapwa kung sino siya at kung sino hindi siya. Sino si Juan Bautista? Hindi siya ang Mesiyas. Amen. Amen. At yun po ay tanggap na tanggap niya. Alam niya kung ano ang kanyang tungkulin, kabisado niya kung ano ang kanyang gagawin. Kung kaya nga hindi siya lumalagpas sa guhit, kung hanggang saan lamang siya. Hindi niya inaako, hindi niya inaagaw, hindi niya sinasapawan si Jesus na tagapagligtas. Amen. Amen. Alam po ninyo kung minsan, i-apply natin yun sa sarili natin. Kuha tayo ng kuha ng mga papel na hindi naman atin na dahil gusto natin makilala tayo ng ating kapwa. Kung minsan, gumagawa tayo ng iba't ibang mga pamamaraan para makilala tayo hanggang sa dumating ang punto na tayo ay nagpupunwari na lamang, na tayo ay nagpapakitang tao na lamang para tayo ay makilala ng iba. We don't have to reach that point in order to be known. We just have to be who we are, and people will accept us, and God will bless us. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, na magandang makilala natin tungkol kay Juan Bautista ay ito. Kung ating babalikan ang Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 6, Talata 20. Doon po ay mababasa natin ang ganito, na si Juan Bautista ay walang iba kung hindi ang kaibigan ng lalaki ikakasal. John the Baptizer is the friend of the bridegroom. Ano po ba ibig sabihin noon? Ito po. Alam naman natin kung ano yung lalaki ikakasal. Siya ang bida sa okasyon ng pag-iisang dibdib. Kung kaya nga kinakailangan siya ang nakasentro. Kung ikaw ay kaibigan
noong lalaking ikakasal, ibig sabihin, mayroong mga napakalaking responsibilidad. Mayroong mga napakabigat na pananagutan. Bakit? Sapagkat sagot mo yung lalaking ikakasal. Ano man ang nangyari sa kanya ay ikaw may cargo. Kung kaya ang kinakailangan mo na siya ay proteksyonan, na siya ay alagaan. At paano mo siya mapapangalagaan? Sa pamamagitan ng palaging pag-aantay at pag-aabang sa Kanya. You have to focus on Him, not only your attention, but even your heart. Whatever He may need, you have to supply. And whatever He doesn't need, you have to remove so that the bridegroom could move freely, steadily. Kaibigan ng lalaking ikakasal. At yan naman po ang ginampanan ni Juan Bautista sa buhay ni Kristo. Sapagkat si Kristo ay ikinpara saan? Sa lalaki na ikinakasal. Sino ang pakakasalan ni Kristo? Ang simbahan. Amen. Amen. Jesus is the bridegroom. And the church is the bride. At mayroon po na makakalaga upang maging maayos ang okasyon, upang maging maganda ang pagdiriwang. Sino yun? Si Juan Bautista, sapagkat ihahanda niya ang lahat ng kailangan. Kaibigan ng lalaki ikakasal. Handa siyang magsakripisyo, handa siya na magbuwis ng buhay para sa kanyang matalik na kaibigan. Ano? Kaibigan ka ba ni Kristo? At kung kaibigan ka ni Kristo, gaano katapat ang iyong pakikipagkaibigan sa Kanya? At panghuli, napagkilala natin kung sino nga ba si Juan Bautista na isisilang siya ang tinig na sumisigaw sa ilaw. He is the voice shouting, crying out in the wilderness. Ano ba ibig sabihin nun? By the way, mga kapatid, ang disyerto o ang ilang na lugar ay hindi po popular o pamoso na puok. Wala kang nagpupunta roon eh. Bakit? Wala kang mapapala sa disyerto. Sapagkat doon ay napakainit kung mainit at napakaginaw kung maginaw. Wala nang nabubuhay na ano pamang halamanan o kaya ang mga hayop. Ang gagawin doon ay mga papapangis na hayop o kaya ay mga insekto. Kung meron mga tumubo na halaman na hindi ka pakipakinabang, kung hindi, nakasasakit pa. Subalit, bakit tinagurian na si Juan Bautista ay ang tinig na sumisigaw sa ilaw? Sino ang sinisigawan niya sa ilaw? Eh, wala nang tao roon. Ano yun? Nagpa-practice ng voicing? Ibig sabihin, na si Juan Bautista ay ang tinig na sumisigaw sa ilaw ay eto, that he has the message, the unpopular message, and yet he is not discouraged to proclaim the message. Amen. 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 Palapakan natin ang Panginoon. Ano ang ibig sabihin noon? Na hindi siya nadadala, na hindi siya natatakot, may makinig man o wala sa kanyang mensahe. Ang punto at ang gusto niya ay ipahayag ang pinakamahalaga ng mensahe na ipinasasabi ng Panginoon sa sangkatauhan. Ito man
man ay pakinggan, ito man ay baliwalain, ito man ay damputin, ito man ay itapon. Hindi siya mapipigilan anuman ang maging reaksyon ng mga tao. Sumisigaw sa inang. Sumisigaw at nagpapahayag sa kawalan. Ngunit ipagpapatuloy niya hanggang sa kamatayan. Amen. 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 And that is exactly what we are supposed to do. Alam po ninyo sa panahon ngayon, kung saan marami, doon tayo. Kung saan maraming sumisigaw, humihiyaw, kung saan maraming maingay, kung saan masaya, sige, saan di tayo? Life is not like that. Especially when it comes and when it is about the message of Jesus. Nakita po ninyo yung mensahe ni Juan Bautista, pagsisihan ninyo at paligtad ay inyong kasalanan. Marami ba ang nagsisi? Meron. Ngunit hindi lahat ay tumugon. Ngunit napigilan ba si Juan Bautista? Hindi. Lalo pa niyang nilakasan ang kanyang pagsigaw. Mga kapatid, sa buhay natin, pag ba mayroon tayong nakikitang mali, nagwawalang pigula lamang tayo sapagkat nag-iingat tayo na may makagalit, na may makaaway, na baka masamain yung ating sasabihin, kaya tayo nagwawalang pigula lamang. Ang hamon sa atin ay isiwalat kung ano ang tama, ipahayag kung ano ang totoo, ipamayagpag kung ano ang malinis. Ngunit sabihin mo at iparating sa maayos na pamamaraan. Amen. 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 Kaya lang po ninyo it's not about what you say,